premise ay ito. There is no greater love, says the Lord, than to lay down your life for a friend. Yan yung lyrics ng kanta. And it is a rendition of the gospel itself. So, ano ba yung love na iyon? Ano ba yung pagmamahal na sinasabi na walang makakihigit? Ano ba yung love? Siguro madalas pagka inisip ng mga kabataan, yung love na yun ay makikita natin sa TV. Yung mga nakakakilig, o yung pag-aalay ng mga magulang para sa kanilang anak. O kaya naman, pwede rin natin tingnan yung love na ito as yung any form of noble love na mayroon nating nakikita. Ngunit ang clue kung ano yung love na iyon na sinasabing no greater love ay makita natin pag binasa natin yung mga ibang verses. So basahin natin sabay-sabay. As the Father has loved me, so I have loved you. Live on in my love. So yun muna tayo. Yung ating pagnilayan. So, kaya mataas yung yung gain yata mataas. So, yun muna yung ating pagnilayan. So, anong love yung sinasabing no greater love? Yung pagmamahal ng Ama sa anak. So, siguro pag una natin narinig yung love, no greater love, says the Lord, than to lay down one's life for a friend. Ang iniisip agad natin ay yung pagmamahalan ng mga kaibigan. Yung pagmamahal ni Jesus para sa kanyang mga alagad. Pero pag sinabing no greater love, ano bang klaseng love yung sinasabi? Yung love na tinanggap ng anak mula sa Ama. So yung love, hindi love na pamantayan natin ang love, pero yung love ng Ama sa anak. So kaya natin masasabing no greater love. Dahil ang model natin ng pagmamahal ay hindi lamang yung pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga alagad. Si Jesus din ay meron siyang model ng pagmamahal. At ito yung pagmamahal ng Ama sa anak. Ito yung love na sinusubukan niyang ibahagi sa atin. Yung no greater love ng Ama sa anak. Ngunit napakahalaga din ang susunod na sasabihin. You will live in my love if you keep my commands, even as I have kept my Father's. So, kung ating titingnan, yung pagmamahal daw kay Jesus ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi na mahal ko ang Diyos. Hindi lamang ito sa pagsasabi na gusto kong mahalin ang Diyos. It goes deeper. Jesus asks us to keep His commands. So in short, ang pagmamahal sa Panginoon ay pagsunod sa Kanyang mga iniuutos. So most of the time we think that we will do so many things for God. So many things with our ministry. So many things for our service for the Lord. So, isang example ito, no? Noong ako'y nasa seminaryo, ay nahilig ko ako tumugtog ng musika, ng pagtugtog na organ, ng mga musical instruments sa seminary. So, yan ang aking pinagtuunan ng pansin. Ngunit, ang aking iniisip lagi ay paano ko ba mapaglilingkuran ang Panginoon sa pamamagitan ng ating musika. Ngunit kahit na gano'n, napansin ko ho
na dahil sa aking preoccupation sa music, ay marami akong napabayaan na mas mahalaga ang mga bagay. Ang iniisip ko lang ay gusto kong maglingkod sa Panginoon. Pero hindi ko natanong, ano ba ang gusto ng Panginoon na gawin mo? Diba parang nasanay kasi tayo, I want to serve the Lord. I want to do this for the Lord. But the big question is, what is God asking of us? Anong klaseng serbisyo ang hinihingi sa atin? So, na-realize ko lang ito, no? Nung nagbabag sa akin yung ating mga subject sa seminary. Christology, yung mga theological subjects, na dapat sana ay mas pinagtutuunan ko ng pansin. Dahil iyon ang gusto ng Panginoon. Bakit? Yung mga subjects na yun ay tungkol sa pagkilala sa Kanya. Ang pinaniran ko ay yung gusto ko na gawin. Yung musika na gusto ko na gawin. You will live in my love if you keep my commands. So, ito yung opportunity. Tanungin natin ang Panginoon, ano ba ang gusto mong gawin mo para sa iyo? Ganun yung tunay na pagkakaibigan, di ba? Yung pagkakaibigan natin sa Panginoon ay sana nakabase dun sa ating kagustuhan na sundin ang loob niya. Di ba? Ang nagdadasal natin araw-araw, Our Father, ang loob mo. Sundin ang loob ng Ama. At sa ating pagsunod sa kalooban ng Ama, tayo ay sumusunod kay Yesu Cristo. Next po, tumatawag sa akin. Ngunit mga kapatid, ano ba ang epekto ng pagsunod sa Panginoon? Mababasa natin dito. All this I tell you that my joy may be yours, and your joy may be complete. Love one another as I have loved you. So most of the time when we think of serving the Lord, it is more the stoic type na walang emosyon, puro sakripisyo lamang. Ngunit kung ating titignan, kung tunay nga natin isinasabuhay yung pagmamahal ng Ama at ng Anak, ano ang epekto nito? Kaligayahan para sa atin. Siguro maganda kong tanungin sa ating prayer meeting, sa ating mga ganitong gawain, mga gawain sa pananampalataya. Ano po ba yung ating nararamdaman? Nakakaramdam ba tayo na ito na naman yung araw na ito? Sabado naman, oras na naman para magdusa sa ating upuan. Para makinig na mga boring na katulad dito. So, ayan. Ngunit, kung ating titingnan, ano po ba yung nagbubunsod sa atin para pumunta dito? Yung pagbunsod, ito po ba yung nagbubunsod sa atin para magkaroon ng pagmamahal at kaligayahan sa Diyos? O anything else. Ito sanang panahon ng Paresma ay maging opportunity para sa atin upang suriin ang ating mga puso. Baka wala sa akin yung pag-ibig ng Ama at ng Anak. Baka nagkukulang na yung aking pagtugon sa pag-ibig ng Ama at ng Anak. Dahil ang touchstone, di ba? Touchstone, no? Sino dito yung nagpunta sa sanglaan? Sanglaan. Paano malalaman daw pag ginto yung isang alakas? Kakayo rin na dun sa parang itim na bato, tapos lalagyan nila ng parang chemical. Tapos doon nila makikita kung totoo, kung ginto ba yan o hindi. So yung joy, yung kaligayahan ay yung touchstone. Touchstone kung nasa sa atin, nasa sa puso natin, yung pag-ibig ng Ama at ng Anak. So mahalaga, yung tanong, maligaya ba akong namumuhay
O isa tayo dun sa mga parang zombie na pinagkwento ni Pope Francis, no? Mga zombie doon nagpupunta sa simbahan. So, meron ba tayong joy sa ating mga puso? Dahil ito ay yung palatandaan na nariyan yung pagmamahal ng Diyos. Next po. You are my friends if you keep my commands, no longer slaves but friends to me. Napakahalagang pagnilaya natin. Ang hinahanap ng Diyos ay mga kaibigan, hindi mga alipin. At ano ang sign na tayo ay humalaya makipagkaibigan sa Diyos? Binigyan niya tayo ng kalayaan. Kalayaan upang mamili. Kalayaan upang piliin ang Diyos. So, pointless ang lahat kung tayo ay parang mga robots lamang na sumusunod sa Diyos. Gamitin natin yung kalayaan natin upang sumunod sa Kanya. All I heard from my Father, I have made known to you. Now, I call you friend. Si Jesus ay nakikipagrelasyon. Hindi lamang siya dumating upang mag-preach ng mabubuting mga bagay. Ngunit dumating siya upang makipagrelasyon sa ating lahat. Makipagrelasyon sa kanyang mga halagan bilang mga kaibigan. Ito ho napakaganda. It was not you who chose me, but I who chose you. Ngayon ho nakaupo tayo dito. Kung titingnan natin, baka isipin natin, pinapunta ako dito dahil sa na-invite ako ng aking friend. O kaya naman dahil schedule dito. Kahit ako, no? Titingnan ko ito in this manner. Bakit kaya ako narito? Dahil si Jesus ay pinili ako upang mapunta sa oras na ito. Upang makipagpili sa akin. Tumugon lamang tayo dun sa tawag ni Jesus. Your fruit must endure, so you will receive all you ask the Father in my name. So, dito pumapasok yung challenge bilang mga alagad, bilang mga kaibigan ni Jesus. Yung pagiging kaibigan ni Jesus ay hindi isang title. Hindi isang bagay na kailangan lamang natin ipagmayabang. Yung pagiging kaibigan ni Jesus ay may kaakibat na misyon. At ano yung misyon na yun? Dalhin yung pagmamahal ng Diyos. Alam niyo po, napakaganda dahil itong no greater love na verse ay nakapaloob lamang sa napakahabang sermon. So bakit po? Next po tayo. Sinabi mo yan ni Jesus sa Last Supper discourses. So sa Gospel of John, chapter 13, ikinikwento sa atin when Jesus was about to take supper, yan, so forth and so on, anong susunod na ginawa sa Gospel of John? Hindi niya kinrento sa Gospel of John yung kung paano sinabi niya, tanggapin niyo lahat ito at kami. Hindi yung binanggit sa Gospel of John. Ano ang ginawa niya sa John chapter 13? Pinubad niya ang kanyang paglabas na daging, nagtali ng bilbo sa kanyang tagiliran, at anong ginawa? Naghugas ng mga paa. So ito yung kwento ng no greater love. I-contextualize natin. Ito ay sermon, parte ng isang napakahabang sermon, tatlong chapter ng sermon ni Jesus pagkatapos niyang gawin yung paghuhugas ng paa. Kumbaga, ang dating ay show and tell. Ipinakita niya muna yung example bago siya nagkaroon ng preaching. At
napakaganda dahil sa washing of the feet, ipinakita ng pagmamahal ng Diyos Anak na ang pagmamahal ng Diyos ay kayang magpakumbaba. Hindi pinipili yung sariling grandioso na paraan ng paglilingkod, kundi isang paglilingkod na umuunawa, understanding, umuunawa sa kapwa, sinusubukan limupo. Which is hindi maintindihan ng kanyang mga alagad. Bakit po? Ano yung sagot ni Pedro sa kanya sa John chapter 13? Panginoon, bakit po hugasan ng aking paa? Hindi nga yata dapat ako maghugas ng iyong paa. Dahil gano'n ang pamantayan natin sa mundo. Pamantayan natin ang makapangyarihan ang siyang paglilingkuran at ang mga alipin ang siyang naglilingkod. Ngunit sa sermon na ito ni Jesus, sa pamamagitan ng gawa, ang makapangyarihan ng demonyo po, inaalay ang kanyang kamay para paglingkuran ang mga alipin. Kung atin mo makikita, napakalayo nito sa atin. Napakalayo sa ating example ng leadership. Ngunit ito, yung pagmamahal na sinasabi ng Diyos. Yung kayang magpakumbaba dahil napakamahal niya ang kanyang mga kaibigan. Ngunit kung ating titingnan mga kapatid, hindi mo natapos doon ang sermon ni Jesucristo. Ang sermon ito ni Jesucristo ay nagpapatuloy lamang ng kanyang pagpapakita kung paano at gaano na kamahal ang kanyang mga alagad. Pagkatapos ng paghuhugas ng paa, ikikwento sa atin kung paano siya puhulihin. At buong kalayaan niya ibinigay ang kanyang sarili. Peculiar po ito sa Gospel of John, no? Siguro every year nagsisimba ko kayo pag Good Friday. I mean yung Good Friday service, we always attend that. But there's a peculiar detail in the Gospel of John na madalas hindi natin napapansin. Nung si Jesus ay pupulihin, ano yung kwento? Mayroon silang dalang napakaraming gwardya. Tapos nagtatanong si Jesus, sino ang hinahanap ninyo? Kasagot yung mga gwardya, si Jesus po. Sasagot yung mga ano natin, di ba? Sagutan yan. Kasagot yung choir, si Jesus po. Tapos sasabihin ng gospel, si Jesus ay ako nga. Tapos hindi natin madalas napapansin yung part na ng gospel na yun, ikwento doon, at babagsak yung mga awan. I tell you that I am. Tapos tatanungin ulit, sino ang inyong hinahanap? Si Jesus po. Tapos sasagot ulit si Jesus, ako nga ang inyong hinahanap. I tell you that I am. Pag sinabi ni Jesus na I am, babagsak yung mga kawan. At peculiar yun sa Gospel of John. Bakit kinikwento? Sino ba si Jesus? Si I am who am. Siya ay Diyos. Kaya kinikwento ng Gospel of John na hindi siya hinuli. Hindi siya hinuli ng mga kawan. Ibinigay niya yung kanyang sarili para sa kanyang mga kaibigan. Mamaya basahin sa Gospel. Pagkatapos, John 13, 14, 15, pagdating ng 16, the arrest of Jesus. I tell you that I am. Mas papagsak yung mga kapal. Ikinikwento kung paano isusurrender ng anak ang kanyang sarili dahil sa pagmamahal ng Ama.
At ano ba ang pinaka-greatest expression ng pagmamahal na ito? No greater love. Ang no greater love talaga ay yung kanyang pagpapakapako sa krus. Kung saan sinasabi, di ba? Parang kahit na sinasabing kaya niyang bumaba sa krus, ano ang ginawa niya? Inialay niya ang kanyang para sa atin. No greater love than the love of God. The love of God which offers His life for those people whom He called friends. Walang higit na pag-ibig kung saan nag-alay ang Diyos ng kanyang sariling buhay para sa kanyang mga tinuturing na kaibigan. Kahit na alam natin na hindi talaga tayo mga kaibigan. Tayo ay mga Judas, tayo ay mga Pedro, tayo ay katulad ng mga ibang mga apostol. Umalis din sa oras na tayo nagkakasala, tayo hindi mga tapat na mga kaibigan. Kaya na tama yung sinasabi ni St. Paul, no? Sinasabi dun sa Romans. Ano sabi dun? Romans ba yun? O Corinthians. He offered His life for us even though we are His enemies. Kahit tayo ay mga kaaway sa katotohanan, itinuring tayo mga kaibigan ng Panginoon. So yan yung misteryo na pinapasok natin sa panahon ng Kwaresma at sa panahon ng Holy Week na siyang ating pagdaraanan pagdating ng mga araw. Napakaganda ko, no? Dahil sa ating mga liturgy sa simbahan na gagawin, ito yung mga inaalala. Ito yung mga inaalala ng mga bagay. Tandang-tanda pa namin noong sinaunang panahon, ganun po ang dating ng pagmimisa ng mga araw na iyan. At ipinapakita ko rin sa pamamagitan ng pagmimisa yung pagsasabuhay nung no greater love na pagtingin at pagsisilbi sa ating kapwa. Alam niyo ho, napakaganda niyan dahil sa Monday, Thursday, is-celebrate ang Lord's Supper. Magkakaroon ng washing of the feet. Ngunit, madalas po natin hindi napapansin yung part na ikinikwento sa atin kung paano inaalala dapat ang mga may hirap. Kung ating napapansin, bawat misa, bago gawin ang Eucharistic prayer, ang pagmimisa mismo, anong ginagawa ng pari? Pupunta sa isang tabi, kukuha ng alak, kukuha ng tubig. Paghahaluin yung alak at tubig. So madalas ang iniisip natin, pagka pinaghahalo yung alak at tubig, kinikwento sa atin na ang Diyos daw ay nagkatawang tao, 100% God, 100% man. Yung accompanying prayer nun, na kahit na tubig at alak ay nagiging isa. So hypostatic yun, theological yun. Pero noong sinaunang panahon, mayroong partikular na ibig sabihin po yan. Dati kasi ang Eucharistia, lahat ng tao ay magdadala ng tinapay. Lahat ng tao ay magdadala ng alak. Ang gagawin ng diakono, mamimili sa kay rami-raming mga alak at tinapay na nariyan. Kaya nagdarasal ko. May binubulong yung pari. Yung inaalala. Pinamimili ng tinapay at alak. Walang pinipili. Walang pinipiling status. Mapa-high grade wine, mapa-low grade wine, nandyan na lahat. Ngayon, bakit kailangan maghalo ng alak, ng tubig sa alak? Dahil mayroong mahirap na magdadala ng alak. At pag nagdala siya ng alak, ang alak niya ay parang suka. So, maasim na alak. Kahaluan ng tubig bilang pag-alala na kahit na siya ay mahirap, kahit hindi karapat-dapat yung kanyang alay, tatanggapin ng Diyos upang maging kanyang katawan at dugo.
At iyon pa rin yung ginagawa natin sa misa natin ngayon. Bilang pag-alala na kahit na hindi tayo karapat-dapat, kahit hindi karapat-dapat yung ating mga pag-aalay, tayo ay tinatanggap ng Diyos sa kanyang pakikipagpili. Ngayon po yung remembrance. Kaya hanggang ngayon, naglalagay mo tayo ng maling na tubig dun sa maraming bilang pag-alala noong panahon na iyon, na lahat ay magdadala ng alay, at kahit hindi karapat-dapat ang alay, tinatanggap ng Panginoon. So mga kapatid, ito ho ang dakilang pagmamahal ng Panginoon. Na kahit tayo ay hindi tapat ng mga kaibigan, kahit hindi karapat-dapat yung ating pag-aalay ng sarili, tinatanggap niya, nilalagyan ng kaunting tubig, tinatanggap niya at minamahal. So ganito yung pagmamahal na kailangan natin gayahin. Ito yung challenge sa atin ng pagmamahal ng Panginoon. Bakit wala makahigit na pagmamahal? Dahil ang pamantayan ng pagmamahal ay ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. So sino tayo ng mga hamak na tagasunod upang magbigay ng ibang pakahulugan sa pagmamahal na sinasabi ng Diyos? Isang pagmamahal na nagpapakumbaba, isang pagmamahal na nagsasakripisyo, isang pagmamahal na kumikilala sa kapwa bilang kapatid, bilang kapwa. Amen. Amen po. Amen.